Kumusta mga brad? Simula nga po nung nilabas ang Yamaha Aerox Turbo doon sa bansang Indonesia, halos itong motor na nga lang po ito ang palaging topic ng mga tao. Ayon kasi sa mga balibalita, ilalabas na siya ngayong taon dito sa Pilipinas. To the point na nakalimutan na nila na meron ding motor si Honda na nilabas doon sa Indonesia. Syempre ito nga po ay walang iba kundi ang PCX 160 2025 model na inaasahan nga din po na ilalabas ngayong taon dito din sa Pilipinas. Pero syempre bago tayo magpatuloy, kung bago ka pa lamang napadpad dito sa aking walang kwentang channel, huwag ka na mag-subscribe. So yun na nga, maliban nga po doon sa NMAX Turbo at Aerox Turbo, isa nga din po sa inaasahan na ilalabas ngayong taon dito sa Pilipinas ang PCX 160 2025 model na masasabi nga din po nating karibal ng NMAX at Aerox. Syempre yung dalawang brand na yan talaga yung pinaka mahigpit na naglalaban. Pag may nilabas si Yamaha, panigurado may ilalabas din si Honda, at pag may nilabas si Honda, may nalabas din si Yamaha. Ganoon nga po sila ka-competitive sa isa't isa. Pero ang tanong nga po ng karamihan, alin nga ba dito ang pinaka-the best? NMAX ba, Aerox ba, or itong PCX? Siguro sa tingin ko mas okay kung may pambili ka na. Kasi kung tanong ka ng tanong tapos hindi ka naman bibili, wala din. Pero syempre ang pag-uusapan nga po natin ngayon ay ang posibilidad na dalhin ngayong taon or ngayong quarter or second quarter si PCX 160 dito sa Pilipinas. Kasi katulad nga po doon sa NMAX Turbo at Aerox Turbo, marami na rin po talaga ang naghihintay dito sa PCX na to. Katulad nga po ng palaging inaasahan, kahit gaano pa kagwapo itong motor na ito, may masasabi pa rin yung iba na tila negatibo. Yes po, kesyo mas lalong pumangit daw, bakit hindi na lang ginawang 180cc, at marami pa nga pong ibang hindi magandang komento. Ganun nga po palagi yung mga nangyayari, hindi talaga mawala yung mga ganun. Pero para sa akin naman, napakagwapo niya. Ganun nga po yung tingin ko sa kanya. Kaya kung sakali ilabas to sa Pilipinas, ASAP, panigurado marami talaga ang sasaya. Kaya dahil dyan, pag-usapan na lamang natin kung ano bang meron sa motor na ito at kung gaano nga ba talaga siya kaganda. So ito nga po ang Honda PCX 160 2025 model na mayroong 159.6 cubic centimeter engine displacement, 4-stroke single cylinder, single overhead cam with 4 valves, naka-program fuel injected, at syempre ito po ay naka-liquid cooled. Kaya hindi po siya panis sa Honda Click 125. Pagdating naman po sa kanyang power, ito po ay mayroong 16 horsepower at 8,500 RPM, 14.7 Nm of torque at 6,500 RPM, na ayon nga po sa mga Indonesian na nakagamit sa motor na ito daw po ay kaya tumakbo sa bilis ng 118 km per hour. Pero kapag dinala na sa Pilipinas yan, panigurado o abot na ng 130 kph yan. Syempre, ibang usapan na kapag Pinoy na nakasampa. Ang kanyang tangke ay kaya magkarga ng 8.1 liters fuel tank capacity na kumukonsumo na po ng 45 km per liter. So para nga po sa isang 160cc na maxi scooter na kumukonsumo ng ganon, matipid na po yun. Ang sukat ng niyang gulong 110/70/14 sa harap at 130/70/30 naman sa likuran. Syempre pares na nga po itong naka-tubeless. Pagdating naman po sa kanyang braking system, ito po ay naka-disc brake sa harap at disc brake din po sa likuran. As expected, meron po itong ABS. Pero naka single channel ABS lang. Pero kahit nga po ganun, malaking bagay na rin po yun. Ang kanyang seat height ay mitaas na 764mm at 135mm naman ang kanyang ground clearance. At ang motor nga po na ito ay may kabuuang bigat na 132 kg doon sa CBS at 133 kg naman para doon sa ABS. Mapunta naman po tayo sa iba pa niyang mga features. So ang ilaw nga po sa motor na ito, naka full LED na po. Kung titignan nga po natin yung headlight niya, mas naging aggressive na ito. At dahil nga din po sa kanyang DRL, nag-korteng letter V po siya. Ang kanyang gauge panel, syempre finally naka TFT display na. Dati kasi hindi. At naka smart key system po ito. Hindi mo na kailangan gumamit ng susi. Remote ka na lang. At syempre hindi nga po mawawala sa motor na ito ang kanyang USB charging port, na para kahit saan ka nga po magpunta, hindi ka na mangangamba na baka malubat yung cellphone mo, kasi nga manonood ka pa ng Pornhub. Syempre katulad nga din po doon sa mga katunggali niya, meron po itong Honda Selectable Torque Control or also known as TCS, Traction Control System, na just in case nga po dumaan kasi isang kurbada at madulas na kalsada, kusa nga po mag-adjust yung gulong mo sa likuran para hindi ka sumemplang. At oo nga pala, meron din po itong Smart Connect. Alam niyo na kung ano yun. Pero ito,
mas alam na alam nyo to. Sapagkat nandito na nga po tayo sa exciting na part, ang kanyang mga suspension. So sa harapang bahagi nga po ito ay ginamitan ng telescopic fork. At sa likuran naman ito po ay gumagamit ng dual shock absorber na may subtank. Na ayon nga po sa mga taong nakagamit sa motor na ito, maganda ang bounce. Siyempre, meron pang isa. Panigurado. Wala na namang nalungkot. At dahil wala nga pong nalungkot, alamin na po natin kung present nga ba sa motor na ito yung tatlong pinaka-importanting features. So, una na nga po dito ang kanyang lagayan ng istalyon. At good news mga brad, meron siyang ganon. Meron siyang lagayan ng istalyon. Kaso lang, wala pa din po itong sabitan ng pulutan. At oras na nga po para sa ating Red Horse check ang pinaka-importanting feature sa isang motor. At ayon nga po sa aking masusing pag-analisa, ang motor na ito ay kayang magkarga ng isang kahong Red Horse at kasya pa isang kahon sa kanyang underseat compartment. So therefore, ang motor na ito ay talagang recommended. At pagdating nga po sa kanyang presyo, yung pinaka-top variant nga po ay nagkakalaga ng 40,350,000 Indonesian rupiah. Na kung i-convert nga po natin into Philippine peso, ito po ay papatak ng 144,000 pesos. Pagdating nga po sa ganung bagay, kayo lang po ang makakasagot kung worth it ba or kung mahal ba or mura ba. Kasi nga magkaiba tayo ng opinion sa mga bagay-bagay. Pero kung sakaling marami ka naman pera, siguro mura lang yan para sa'yo. Pero para naman sa aming mga walang pera, siguro manahimik na lang kami. Para nga po doon sa mga taong nagtatanong kung kailan ba ilalabas itong motor na ito dito sa Pilipinas. Well, sa ngayon hindi po talaga natin alam kung kailan yung eksaktong petsa ng paglabas niya. Pero ang sigurado naman dyan, ilalabas talaga yan. At sa gwapo nga po nitong motor na ito, siguradong wala ka nang babaguhin dito. Kasi nga diba, napaka-forma na talaga niya. Maliban na lang siguro doon sa mga taong mahilig talaga sa mga nakanikid handlebar. Kasi nga po itong bagong PCX 160, hindi na po siya nakanikid handlebar. Yes po, may cover na po yung manibela niya. Kaya siguro yung iba, baka yan yung unang papalitan nila. Syempre ikaw may-ari, ikaw masusunod. So ganito na lang muna mga brad, kung may gustong sabihin or gustong idagdag doon sa mga sinabi ko, mag-comment ka na lamang sa baba. Okay, bye.